Marami pa pong upuan dito. Yung mga kids na medyo malaki na, please occupy. Ang maiwan lang dyan ay si Sister Hershey kasi may baby. Sir Angelique kasi may baby. Everyone, dito po tayong lahat. Gusto ko makikinig tayong lahat. Iwanan natin ang ating charge na cellphone dyan. Ayan, so medyo madami na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. This is the last Sunday for the month of March. And as we conclude our theme from 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Yan po ang tema ng buong buwan ng Marso. Walking in faith. And to conclude the month, we have to discuss or to ponder upon the book of Luke, chapter 18, 1 to 17. It might be familiar because this topic was already delivered or shared to you way back, I do not know what month. It is on the portraits of faith. After this month, it's already April. And 3 weeks from now, our excitement sa ating youth camp will come. So, maikli na lang ang preparation natin. However, to conclude our theme, Walking in Faith, our discussion will focus still sa pananampalataya. Portraits of faith will be taken from 3 stories wherein we are going to divide ang ating pong topic sa 3 bahagi. 3 po yan, from verses 1 to 17. Take a look at the picture. It's bahala na. So, let us see our perspective as Christians sa salitang bahala na. Do we agree ba sa mga pananalitang pag tinanong natin ang anyone, bata, teenager, mga magulang, at sinagot tayo ng bahala na? Will it reflect ang pagiging Christian natin, ang ating pananampalataya? So, yan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. And as we see on the slide, pag sinabi po nating bahala na, ano ba ang ibig sabihin yan? So, pakibaba po natin. Ang ibig sabihin po ay life is determined by an impersonal force called palad, swerte, or fate. Usually ba naririnig natin yung salitang ang swerte-swerte mo naman kapag Christian ka? So, destiny has no face. It's unfeeling, disinterested, and bears a stamp of unmoving finality. So, yung salitang swerte, bahala na, ay hindi po natin yan ini-embrace as Christian. Kaya dapat po ay atin pong maunawaan saan nanggagaling ang salitang bahala na, swerte, sa other perspective as Christian. So yung bahala na and our Christian faith should be together. Kailangan nating maipaghiwalay yung salitang yan sa ating Christian faith. Kasi meron tayong common impression, tayong mga Pinoy, na kapag sinabing bahala na, akala po natin ito po ay nagpapakita ng faith o pananampalataya sa Diyos. Kaya nga doon sa chapter 2, ng isang aklat na naisulat, ang dami po doong storya na nagbibigay ng ilang kwento. Kung mababasa po natin ito, makaka-relate po tayo dito. Meron dito isang kwento, si Ma'am Vic, nawala ng trabaho.
common minsan hindi naman tayo sure sa ating present job. Madalas may nagsasarang kumpanya, may pangyayaring hindi natin inaasahan, nawalan tayo ng trabaho. So si Ma'am Vic, ganun nga at tinanong siya, paano na? Ma'am Vic, paano na? Ang sagot sa kanya, bahala na. Pag sumagot tayo ng bahala na, there's no assurance. May isang babae, ang pangalan si Pinang. Palaging binubugbog nung asawa niya. Kung ikaw may asawa, palagi kang binubugbog. Pero tinitiis mo na lang. Tinanong siya, paano na Pinang? Siguro ito na yung kapalaran ko. Ito siguro yung aking destiny. Ang bugbugin, bahala na. Will you think, ikaw na binubugbog ng how many times, will not respond or react, and you will just say, bahala na. Wala kang plano. Wala kang naiisip na gagawin. So, isa yun sa kwento ng aklat na iyon. Meron pa. Si Edeng naman, may anak siya nagtanan. Napakasakit sa isang magulang na meron kang dalaginding o binata na nagtanan. Nagdala na ng kanyang gustong makasama sa buhay. At ang sabi ng kapitbahay niya sa kanya, paano na? Huwag kang malungkot. Wala ka nang magagawa. At swerte iyan ng mga bata. Ipakasal mo na kasi nagtanan na sila eh. Bahala na kung ano pa mangyari. So kung wala tayong Kristo, kung wala tayong matibay na pundasyon, we embrace that. Bahala na. No? Wala nang magagawa. Si Dario natagpo ang patay sa ilog. Isang kwento rin ito. At sinabi sa kanya ay, ganyan talaga ang buhay eh. Swerte-swerte lang. Weather-weather lang. Kaya ang sabi nga ni Kuya Kim Atienza, di ba? Lagi niya sabi, ang buhay ay weather-weather lang. Minsan nga si Batman, dinadamay natin eh. Bahala na si Batman. Yung sagot natin na walang kasiguraduhan sa buhay. No? Sabi niya, bahala na means that life is determined by an impersonal force called palad. Swerte. Ayan, no? So tayo po, bilang mga Kristiyano, kahit tayo po mga Kristiyano, no, na pinapalitan natin yung words na yan. Hindi natin ginagamit yung salitang yan. We usually say, mapalad sa halip na swerte. Do we use good luck? Oy, may exam ka, si Jobert sabi niya, may exam siya. Ano oras tayo uwi mamaya, pastor? May exam ako bukas. May exam siya. So gusto niya mag-review. Hindi niya sabihin, bahala na. No? Lagi tayong nagsasabi ng, oy, good luck sa exam mo. Oy, good luck sa interview mo. Luck. You see the word luck? Swerte pa rin yun, no? But we do not say that. We always say, God bless you sa interview. You can do it by God's grace. Ikaw ay papatnubayan ng Diyos. By the way, last Sunday, we have an invited speaker. I just want to correct, no? Of course, all of us, tayo mga Reform, we always refer to the biblical teaching, na? So last time na-share sa atin, it's about psychological part, sa ibang part. Though sa kanyang delivery, it really sounds good. And at the end, there is a principle naman with the Bible. I am saying that we do not agree with other than what the Bible is teaching. Kung may nabanggit man, aside from the teaching of the Bible, but taken from the other perspective, we do not embrace that. Hindi natin siya tatanggapin as is, no? I hope we can discern that as Christian, as Reformed,
alam po natin na anuman ang ibahagi sa atin at hindi ito naaayon sa salita ng Diyos, hindi po tayo agad-agad nag-a-agree. But we do listen, we do respect. We have to know and discern ano yung dapat nating tanggapin, ano yung dapat nating pakinggan lamang. Okay? I just recall yung part na yon, no? So, sa atin, lagi tayong merong God's will. Ito yung ating pinangahawakan. Sa loob natin, parang hindi natin sinasabing, kesera-sera. Whatever will be, will be. No? Kaiba ito sa kaisipan ng tinatawag na bahala na. Ang pananampalatayang Kristiyano ay mayroong muka. At ito ay mukha ng Diyos na nakay Kristo. Yan ang pag-asa natin. Ano man po ang hirap ng sitwasyon natin ngayon at kakaharapin bukas sa mga susunod na araw, hindi po ito nakasalalay sa swerte o kapalaran o aksidente, kundi sa Diyos na ating Ama. Makikita natin ito sa 3 bahagi ng teksto natin sa Luke chapter 18, verses 1 to 17. Meron po rito 3 paglalarawan. Ayan. Ito ay makikita sa pananampalataya ng isang byuda. It is from verses 1 to 8. Perseverance in hope. Ang ikalawang bahagi ay isinilarawan ng isang BIR collector. And that is humility in repentance. Chapter 9 to 14. Verses 9 to 14. At yung ikatlo ay total reliance. Ito po ay isang pinakitang talinghaga sa pamamagitan ng isang sanggol o mga bata. So kung sinundan nyo yung binasa, medyo ni Brother Daboy, medyo mahaba, pero nakita natin doon ang 3 pagkabahabahagi. So unahin po natin yung una, perseverance in hope. 3 po ang makikita natin dito from verses 1 to 8. Yung attitude natin that we bring whenever we pray. Kasi dito po ay makikita natin ang kwento ng isang balo at ng isang hukom. Itong hukom na to ay really unjust. Hindi siya maka-Diyos. Malupit. Subalit, itong isang ordinaryong byuda, walang asawa, kaya nga byuda, no? Wala siyang partner. Natulungan siya sa kanyang suliranin. Maaring sa kwentong ito, siya ay naabuso. Maaring kinuhaan ng isang lupain. Hindi na binanggit. Ibig sabihin, meron siyang isang suliraning gusto niyang bigyan ng justice. At dahil walang kakayanan, mahirap walang pera. Hindi siya natakot o nangimi. Lumapit sa isang unjust na hukom. Isang abogado. Pero alam nyo, hindi siya pinapansin. Wala itong pera. Wala kang mapapala dito. Hindi siya pinapansin. Pero sa kabila na siya ay panghinaan, kung babasahin niyo yung kwento, no? Sobrang meron siyang perseverance. Meron siyang ganong tiyaga na paulit-ulit, lumalapit siya, bumabalik, umaalis, bumabalik, at patuloy na nananalangin. Patuloy siyang nananalangin. So, yung intro nito, klaro, nang iparating dito sa kwento ito, nais iparating ni Jesus sa kwento ito para sa kanya mga disciples na rin at para sa ating lahat. This is not so much about how we pray, individually or even in prayer meeting. At it is about the attitude we bring whenever we pray or not pray. Ang ganda ng lesson ng kwentong ito. Sa pangungulit niya,
Kulit, balik, balik, tulungan mo ko. Ayaw, balik pa rin siya. You know, ang ending, pinagbigyan siya ng hukom. Tutulungan ko na nga itong biyudang to, ang kulit-kulit. Pero the heart ng hukom, hindi rin maganda. Hindi niya tutulungan kasi gusto niyang tulungan. Bakit niya gusto tulungan? Ayon sa binasa natin kanina. Ayaw na niya siyang kulitin. Ang nasa mind niya, nakabuisit itong biyuda na to, pabalik-balik. Tulungan ko na kaya para hindi na ako kulitin. Well, the motive is bad, hindi maganda, pero yung outcome ng pagtsatsaga ng biyuda ay gano'n na lamang na sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya ang sabi attitude we bring whenever we pray or not pray. Di ba tayo, ang dami nating panalangin? Hindi pinagkakaloob hanggang tumigil ka na. Pag tumigil ka, what does it mean? Nawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Parang inisip mo, hindi naman ako sasagutin ng Diyos. Wag na nga, stop na nga ako. Pero ito, hindi. Nandoon, hindi siya nawalan ng pag-asa. She does not lose hope. No? Hindi siya umayaw. At hindi siya na-discourage sa sitwasyon na palagi niyang nararanasan. Tayo kaya, gaano ba katindi ang ating panalangin sa nais natin? I believe pareho kami ni Rico ng panalangin. Palagi niyang pinapanalangin yung tatay niya makakilala sa Diyos. Tayo rin, mga kamag-anak natin, pinapanalangin natin sana makakilala sa Diyos. Hihinto ba tayo pagka hindi nakikinig sa atin? Hindi ba? That's what we mean, attitude, whenever we pray or not pray. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Don't give up. Keep trusting in God. Always pray. Ito po ang sabi ni Paul. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, never stop praying. At nandun palagi yung attitude natin na umaasa na may gagawin ang Diyos, na may ginagawa ang Diyos, dapat nating tularan ang biyuda sa kwento ni Jesus. Sapagkat, dito natin nakita ang kahalagahan ng ating attitude patungkol sa panalangin. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong tumigil. Siguro last Thursday nagulat kayo, no? Nagkaroon tayo ng intercession prayer, bigla-bigla. Well, mga bata, mga nasa high school, tayong walang pakialam sa politika at tayong medyo walang nararamdamang stress o pressure, not with our government, not with our PNP, not with our soldiers. Yung pangyayaring yan is not an ordinary thing. All are affected. At alam natin, nag-uumpisa ng division. The only way that we can do, sabi ni Sister Ann, we as Christian, hindi po tayo dapat sumasama sa rally. We bring everything down to our knee and pray. And as a church, the only thing that we can do is to pray as one church. Kaya meron po tayong intercession. At hindi ibig sabihin, sasagutin agad ito ng Panginoon. There is still a process at waiting time. Pero ang mahalaga, nagawa po natin ang ating part, and that is to pray. Sa second dito pa rin po tayo sa verses 1 to 8, ang lesson natin sa verses 2 to 5 is confidence whenever we pray. Believing that God is doing something without our knowledge. May ginagawa ang Diyos sa lahat ng panalangin natin, even if
ang feeling natin, hindi niya naririnig. Even if ang feeling natin, hindi tinupad ng Diyos. Because for us, we expect a yes answer to all our prayer. But that is not God. God is just God. Is a just God. Alam niya ang mga bagay na dapat niyang ibigay at mga bagay na hindi niya dapat ibigay sa atin. So, confidence whenever we pray is the message of verses 2 to 5. Sinabi niya sa isang lungsod, yun nga, yung kwento na may isang hukom, walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. And to continue on that, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako pag muli siyang pumunta. But the thing is, sinagot ng Diyos ang matinding panalangin ng biyuda. So, ito nga yung ating nakita doon sa verses 2 to 5. Confidence. Naniniwala siyang sasagutin siya ng Diyos. At ito dapat ang meron tayong lahat. Ang kumpiyansa sa Panginoon. Verses 6 to 8 is trusting God whenever we pray. Ito yung paglubos na pagkakaloob ng lahat para sa Panginoon. If we are feeling that wala nang pag-asa, wala nang parang pwedeng mangyari, wala na ako maisip na mga paraan pa, kung hindi, magtiwala na lang tayo sa Diyos. Huwag nating tatanggalin yan kasi iyan ang magpapatuloy ng higit nating relasyon sa Diyos. Kaya nga tinatanong tayo madalas, nasaan ba ang kumpiyansa natin para di tayo magsawa na humiling sa Diyos na magbago yung kalagayan po natin sa ating mga buhay. Na mapagtagumpayan natin yung mga struggles natin. Kasi wala po katapusan yan. Hindi po matatapos yan. Hanggat po tayo ay nabubuhay dito sa mundo, patuloy nating mararanasan ang iba't ibang struggle. But, because of God, because of our confidence, because of our attitude, and because we are trusting God, it becomes easy for us to overcome all those trials. Iyon yung confidence. Kaya nga ang sabi ni Jesus, pakinggan nyo ang sabi ng masamang hukom na yon at ngayon ay ipagkakaya ng Diyos ang katarungan ng mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw-araw. At tayo po yon. Patuloy po tayong nananalangin at patuloy po tayong magtitiwala. So, makatarungan po ang Diyos, mga kapatid. His justice is perfect. Anumang mali, itatama niya. He will complete His redemptive purpose for na maging tulad tayo ng Kanyang anak. And we are not strangers to God. Kailangan natin pong malaman yan. We are not strangers. Tulad ng biyuda sa hukom, we are in a relationship with Him. He is our Father, loving, merciful, gracious, and we are His children. Mga hinirang tayo, sabi sa verse 7, chosen, beloved, precious with Him, at tayo ay matagal na po niyang iniintay na magpatuloy na magtiwala po sa Kanya. Yan po ang malaking kaibahan ng bahala na sa tunay na pananampalataya. Tayo po ay umaasa na may ginagawa ang Diyos ngayon, may gagawin bukas, at tutuparin niya ang lahat ng ipinangako niya sa pagbabalik ng Kanyang anak. Iyan po ang first lesson natin
sa verses 1 to 8. Next, humility in repentance. Ito po ay verses 9 to 14. Ito, no, yung mga tao minamalas, madalas marinig natin yung salitang bahala na. Pag minamalas daw. At ang baba ng tingin nila sa kanilang mga sarili, pero sa mga tao namang tila, no, sinuswerte. Ang taas ng tingin nila sa sarili nila at ang baba naman tingin nila sa ibang tao. Dito po ay isinalarawan ang kwento ng dalawang tao. One is a tax collector. Alam nyo, minsan, may mga work tayo na we need to follow kung ano yung instruction ng ating boss. Kung taliwas ang boss ni Deacon Chad, sabi kay Deacon Chad, gagamitin niya yung power. Ang tawag sa kanya, sir, puntahan niyo yung lugar na yon. Basta, kailangan niyong dalhin sa presinto yung nagtitinda ng mga illegal na mga karne at isda sa kanto. Tatanungin ni Deacon Chad, anong basis? Bakit ko hulihin? Basta, kunin niyo yung mga nagtitinda, dalhin dito. Walang malinaw. Pala, personal. Meron siyang tindahan sa kabila, doon bumibili, at ito nalulugi. Gagamitin niya si Deacon Chad. So, may pagkakataon, no, na utos ng boss ang hirap tanggihan. At iyan is in reality, whether you are accountant, pinapabago sa iyo yung records. Wala itong kaibahan sa tax collector. Itong tax collector na to ay sumusunod sa kautusan, although alam niya na mali. That is why, ano sabi ng Pariseo? Ano sabi? Tignan nyo nga yung tax collector na yan, ni hindi makatingin sa langit. Kinakabog lang ang dibdib. If we analyze that, kaya hindi siya makatingin sa langit, alam niya madumi siya sa harapan ng Diyos. Bakit niya kinakabog ang kanyang dibdib? Nakokonsensya siya sa pinagagawa sa kanya. At ang panalangin ng isang ito ay, ang sabi doon, sa isang panalangin, sa kwento ng Pariseo, ako ay nananalangin dahil hindi ako katulad ng iba dyan, lalo na ng kolektor na yan. So ang panalangin niya is focusing on how good he is. Ako ay nagbibigay ng aking ikapo. Diba? Ano ba natin yan? Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang ganda ng entrance, sa introduction. Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Aba, na bago na mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya, o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno. So, ninanarrate niya yung magagandang bagay na ginagawa niya. No? Parang sinasabi niya, ako ay nag-aayuno 2 beses sa isang linggo, nagbibigay ako ng aking ikapo mula sa aking kinikita, tama naman. Samantala, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Ano sabi nung tax collector? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Dinadagukan niya ang dibdib niya kasi nagigilty siya. Hindi siya makatingin sa langit kasi hindi siya makatingin sa Diyos.
Sa sobrang alam niyang mali ginagawa niya. So sa dalawang ito, kine-claim na magaling siya, kine-claim na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad, pareho silang nananalangin. Maganda. Pareho silang nakatayo. Normal posture ng prayer nila. So far, so good. Pareho silang tumatawag sa Diyos. O Diyos. Yun lang ang pagkakatulad nila. Kaya po anong sabi ni Jesus sa verse 13? Para i-highlight ang napakalaking pagkakaiba, ang tax collector na nakatayo sa malayo, ay malamang itong pariseyo ay malapit doon sa harapan. He felt deserving. Ang tax collector naman, di man lang makatingin sa langit. Nakayuko. And it is a sign of humility. Nakatingala nga yung pariseyo malamang nakatingala siya kasi ang alam niya, siya ay matuwid. Ang tax collector, dinadagukan ang kanyang dibdib. A sign of sorrow for one's sin and indicating repentance. No? Ang pariseyo parang tinatapik ang balikat niya, congratulatory mode. Self-congratulating. No? As if saying, well done, myself. Ginawa mo ang parte mo. Nagbibigay ka sa iglesia. Kaya sabi niya sa prayer niya, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang ganda ng introduction nga niya. Pero hindi naman sinabi sa Diyos ang papuri niya sa mga ginagawa ng Diyos, kundi papuri saan? Sa sarili niya. Okay, 2 beses nga siya nag-aanuyo nagbibigay ng ikapung bahagi. Ako, at ako ang maririnig natin. This is not faith. This is arrogance. Faith looks away from self and looks only to God and His grace. Yan po tandaan natin. Akala ng pariseyong ito deserving siya. Akala ng pariseyong ito righteous siya. Oo nga. Kasi kung ikukumpara sa ibang tao, yung tulad ng ginagawa niya, maaaring sabihin hindi siya magnanakaw. Hindi siya mandaraya. Hindi rin siya mangangalo niya. Hindi rin siya tax collector na naniningil, no? Pero, alam po ba natin ang sukatan ng pagiging matuwid ay hindi ikukumpara sa ibang tao. Ang sukatan ay ang perpektong kabanalan ng Diyos. Kasi po, kung iyan, ang sukatan, sinasabi po nating matuwid ka. None is righteous. Not one. Binanggit yan. All have turned aside. Together, they have become worthless. No one does good. Not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 10. Lahat tayo. Ako, ikaw, sila. Lahat tayo. The Pharisee has a false sense of self-worth. Pero itong tax collector na sa ating paningin ay masama at alam niya sa sarili niya, he is not worthy. Alam niya, he was a sinner in need of God's mercy. Nangangailangan ng Diyos. Sabi sa verse 13, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Ito panalangin ng tax collector O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Admitting, hindi siya umapila sa Diyos. At sinabing, hindi naman siya kasinlala. Wala siya sinabing, Diyos, ako ay makasalanan, pero hindi ako kasinlala ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan. Meaning, not focusing on other people. Focusing on
himself. Tinitignan niya yung sarili niya, yung karumihan niya, yung kasalanan niya, yung kamalian niya sa Diyos. Not referring to anyone. Alam niyang sa sarili niya, wala siyang maiaalay sa Diyos. Ang pag-asa niya ay nasa awa ng Diyos. Nasa awa ng Diyos. Tulad ng prayer ni David, "Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions." Psalms 51:1. So ang sabi, God only show His saving mercy and grace to those who acknowledge or recognize that they need Him, na kailangan mo ang Diyos. So, humility cannot be separated from faith. So, ang topic natin is faith. Kaakibat nito ay ang pagpapakumbaba. Kaya meron, sabi pa rin ng Panginoon sa verse 14b, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. We can clearly see it between the two. Sobrang proud ang Pariseyo sa kanyang sarili. Feeling niya, very righteous siya. Pero itong tax collector na alam niyang siya ay makasalanan is very humble. So sa kontekstong ito, ang itataas ay siyang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. At barang araw ay tatanggap ng karangalang igagawad ng Diyos. Tayo yon na mga umaasa sa Diyos at nagtitiwalang si Kristo lang ang ating pag-asa. Justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3:24. Kaya sa paglapit natin sa Diyos, ano ang dapat sinasabi ng ating puso? Ano nga ba dapat? Next slide. Nothing in my hands I bring. This is the last. Yung ikatlo ay total reliance na isinalarawan sa verses 15 to 17. Ganito yung basic nature ng isang sanggol na tumatanggap ng pag-aalaga ng kanyang nanay. Walang pwedeng gawin ng sanggol. All depends sa holder, sa mama, sa nanay na palaging nandyan upang in-nurture hanggang paglaki ang mga batang ito. Alam nyo, ito mga teenager na babae, you will realize the worst of being a woman pag kayo ay nanganak. And magbabalik tanaw sa inyo what your mom did to you at the first day na kayo ay iniluwal dito sa mundo. And maybe you will cry, realizing ganito pala kahirap mag-anak at magkaroon ng aalagaan. Not easy. From day one hanggang sa iiwanan nyo ang mga magulang ninyo at kayo mismo ay makaranas magkaroon ng anak. Damsel can testify, Hershey can testify, Sister Angelique can testify, mga batang ina. Hindi ko na tatanungin sila Sister Tess, si Sister Ann, Sister Abby, because they know it. Pero ito mga batang mga ina, pag tinanong mo yan, ganito pala, kaya pala. Di ba? Si Sister Josepa, maaari mo rin sabihin yan. Diyan nyo lang malalaman kung papaano magluwal at papaanong mag-depend sa iyo ang iyong anak.
Yan ang basic nature. Ito ang gusto ni Jesus na tularan natin. Alam nyo ba, sa pananampalataya sa Kanya? Kaya sinamantala ng Panginoon ang isang insidente para bigyan ng magandang leksyon ang mga estudyante niya. He is really the master teacher. Anong insidente? Verse 15. Inilalapit ng mga tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinaway nila yung mga tao at dahil marahil, kilala na nila Jesus na miracle worker, compassionate, sa kahit kanino, gusto ng mga magulang na ito na dalhin ang mga anak nila kay Jesus. Nilalapit nila yung anak nila para mapatungan ng kamay o para mahawakan. Siyempre, ang paghawak po ay nagpapakita ng care. Pero hindi ito yung paghawak sa itim na Nazareno, ha? Nagpapakamatay, maidampi o maihawakan man lamang yung rebulto. It is not like that, no? Ibang care ito, no? Gusto nila yung blessing ng Panginoon sa anak nila. But it does not necessarily mean they have faith in Jesus. Grabe, no? Hindi ibig sabihin mayroon silang malaking faith o pananampalataya kay Jesus. At tulad ng sa panahon natin ngayon, yung may binyag, mayroon ganyan, di ba? Dedication, handog sa mga Christians, ginagawang pampaswerte ng mga magulang para di maging sakitin yung bata. Pag tinanong, bakit ba pinabibinyagan? Yung mga walang idea, para sakitin eh. Kaya sakitin yan, pabinyagan mo na. Naririnig niyo ba yan? Pabinyagan mo na yan. Ako, hanggat hindi mo pinabibinyagan yan, lagi iyang may sakit. Tayo, we call it dedication because hindi pa nauunawaan ng mga bata yung tungkol dyan. So we as adult, we dedicate our children to God. Until dumating yung time na meron ng malinaw na kaisipan yung bata, magpapa-convert siya, magpapa-water baptism siya. Yun yung kahalagahan. Kung bakit hindi kahit sino i-water baptism. Dapat nauunawaan mo na yung stand mo bilang Kristiyano. Okay? So, makikita natin sa kwento na gusto ng Panginoon ang ginagawa ng mga magulang. Actually, gusto ng Panginoon. Nakita niya, nagkukumahog yung mga magulang. Although hindi lahat nananampalataya kay Jesus, the fact na gusto niyang ilapit yung mga bata sa kanya, gusto niya yon. Ang di niya nagustuhan ay yung ginawa ng mga disipulo niya. Ano ba ginawa ng mga disciple? Tinaboy. Akala niya artista, no? Yung artista na daming bodyguard. Hindi ka makalapit kasi lalapit ka pa lang, may hahawi na sa'yo. Hindi yon ganun ang Panginoon, no? Akala kasi nila, ang ministeryo ni Jesus ay para sa matatanda lang. Kaya tinaboy nila yung mga bata. At sa kultura nila, they have a low view of children. Noong time na yon, na parang hindi importante. Hanggat walang maiaambag sa pamilya, sa club, no? Hindi mahalaga yung mga bata. As if our worth and significance before Jesus depends on the degree of our contribution to Him. Di ba may mga magulang din ngayon gusto nila paglaki ng anak nila, kahanap buhay. O may hanap buhay ka na. Alam mo na. Pero good to know, no, in a Christian setup, we do not really expect on that, but rather we are blessed and we feel like sa awa ng Diyos ay nailagay natin sa maayos yung ating mga anak, no? So dito, kaya ginamit ni Jesus yung ilustrasyon ng mga bata. Yung verse 16 and 17,
Tinawag ni Jesus ang mga bata. Sinabi niya, hayaan niyong lumapit sa akin yung mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat para sa mga katulad nila, ang kaharian ng Diyos. Kaya love na love namin yung mga children eh. Gusto namin, you are performing for the Lord. No? Although kami, tuwan-tuwa kami that you are dancing, you are singing, but more than that, ang aming purpose is for you to know how to glorify God through your dancing and through your singing. Ha? So, mga nanay, huwag masyadong matuwang magaling magsayaw. Ha? Matuwa tayo na marunong silang mag-praise and worship sa pamamagitan ng sayaw at awit para sa Panginoon. Tulad ng isang sanggol, naiiyak para sabing nagugutom siya at gusto niyang dumede, gusto niyang uminom. Ngumangawa din tayo sa Diyos. Tayo rin ay umiiyak at sinasabi sa ating mga daily bread, kung may sakit, mas malakas at mas madalas ang iyak. Pagka parang mayroon tayong pangangailangan, malaki yung mabigat yung ating dinadala natin, lumalakas ang ating iyak. No? Gayon din naman sa atin ang Diyos. So we ask, be the healer. Be the healer of my heart. At tulad ng isang sanggol na dumudumi, nagiging messy, at di naman niya lilinisin yung sarili niya. Yung bata ba kayang linisin yung dumi niya? Hindi. Sino? Magulang. So tayo, pag may dumi tayo, nakadepende tayo sa Diyos para maging malinis at muling mabango ang ating buhay. So, nagkamali, there are messes, flosses, babalik at babalik tayo sa ating pagluhod upang humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. And that is what we call total reliance. Ayan po yung total reliance na atin pong dinidiscuss. No? Ito ang pananampalatayang ibang-iba sa bahala na. No? Yan po yun. So, ang sabi, bahala ako sa iyo. Yan ang sagot naman ng Diyos. Bahala ako sa iyo in terms of persevering, in terms of being humble, and in terms of our total reliance. Perseverance, pananampalatayang hindi bumibitiw sa kabutihan ng Diyos. Humility, pananampalatayang umaasa, hindi sa sariling kabutihan, kung hindi sa habag ng Diyos. At total reliance, pananampalatayang kinikilala sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay, sa lahat ng panahon, nakasalalay ang buhay natin sa mga mapag-alaga at makapangyarihang kamay ng Diyos. Ito ang pananampalatayang ibang-iba sa bahala na. Sa halip na ipakita nito ang tunay ng pananampalataya, sa likod nito ay ang pagkabahala sa maaaring mangyari bukas. So, hindi ko rin po alam kung ano po yung ikinababahala po natin ngayon. Pero alam ng Diyos, maaaring may mga utang tayo o medyo hirap financially, maaari yung anak natin habang lumalaki ay lalong tumitigas ang ulo. Maaari din namang relasyon natin sa mga minamahal natin hindi maayos. Pag merong ganyan, ang bigat sa dibdib kasi. Mabigat sa dibdib. No? Matagal na yung struggle natin at hanggang ngayon ay di pa natin mapagtagumpayanan. Totoo naman, may mga struggle tayo until now, hindi natin mapagtagumpayanan. O ang suportang pinansyal na kailangan mo sa pagmimisyon, pagmiministeryo, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapatid, anuman po yan, ang kumpiyansa po natin ay wala sa swerte,
para bumili ka ng anting-anting, para bumili ka ng kwintas na magbibigay o maghahatid sa iyo ng swerte. At magsabi tayong bahala na. Hindi po ibig sabihin nun, tutunganga na lamang po tayo. At magpapakatamad. Sa halip, ito po ay nakasalalay sa Diyos na hindi bahagi ng kanyang bokabularyo ang bahala na. Sa ending po ng chapter ng ating binasa, did God ever say, bahala na? Thus leaving us to the vagacy of chance and fortune? Sa palagay ko, hindi. He said, bahala ako sa iyo. Ako ang bahala sa iyo. I'll take care of you. And that makes all the difference. To place our hand in His by faith assures us of walk through life that both full of adventure and meaning. So mga kapatid, in conclusion, nakikita natin na sa ating paglago bilang Kristiyano, there are things that we should avoid saying. Kasabay po ng ating tapat na pananampalataya sa Diyos ay ang pag-iwan sa mga tradisyon, sa mga kulturang hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Bahala na is a term, swerte, kapalaran, fortune, ay hindi nagpapakita ng matibay na pagtitiwala sa Diyos. Wala tayong bahala na kung hindi ang Diyos ang bahala sa ating lahat. God bless everyone. Purihin po natin ang Diyos at tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating ikapo at kaloob. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nagagalak siyang binabalita ang ginagawa ng iglesia sa Akaya. Nasabot ng kanilang kakayahan, maluwag sa kanilang kalooban na magpaabot ng tulong sa iglesia ng Macedonia nung sila'y dumaranas ng kahirapan. Kaya nasulat niya ang bagay na ito. Ang sabi sa kanyang sulat, tandaan niyo ito, ang nag-aasik ng kakaunti ay magmaani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkawanggawa. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, siya'y nagmumudbud sa mga duka, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng bining iasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng bini na magpapalago nito upang mamunga na sagana ang iyong kabutihan loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Panginoon, aming Diyos na dakila, sagana ang iyong biyaya. Patuloy kami nagpapasalamat o Diyos sa buhay at kalakasan na patuloy naming naranasan sa aming araw-araw pamumuhay. Nagpapasalamat ko, O Diyos, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyo, sa iyong kabutihan. Dahil patuloy mong pinagpapala ang mga gawa ng aming kamay upang ang lahat ng aming pangangailangan ay maabot namin. Dahil sa iyong kabutihan, na tunay kang hindi napapabaya sa mga taong tapat na patuloy na pinagkakatilwang buhay sa iyo. Sabi ni Haring David sa kanyang sulat sa awit, sa tanang buhay ko, mula pagkabata at aking pagtanda, ay wala pa akong nakitang na isang taong tapat at matwid na pinababayaan ng Diyos, na mamamalimos ng tinapay na